Hello, magandang gabi po mga kapatid. Welcome again to my channel, Brother OG po, no? Welcome again at ngayon na naman ay may isi-share na naman ako sa inyong napakagandang kwento. Ano po, dito po sa aklat ni Mateo or The Gospel According to Matthew. Yun naman ngayon ang aking isi-share sa inyo na aking devotion ngayong araw na to. Ah, Nandito na po tayo sa bagong tipan na po tayo. Ano? At today is September 28. Ito rin ang araw na kapanganakan ng aking bunsong si Rico. Bali, 9 years old na po siya ngayong araw na to. Ano? Salamat sa Diyos at malakas po siya talaga. No? At yun nga po, sa Mateo po tayo ngayon, ngayong gabing ito, sa Matthew ano po, at ito po ang aking channel. Hello po mga kapatid, welcome again to my channel. At bago po tayo magsimula sa ating pagbabasa ngayong gabing ito, samahan niyo po ulit ako na tayo manalangin muna. Tayo muna ay dudulog sa ating Panginoon sa langit. Magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ulit Lord sa gabing ito, sa araw na ito na ipinagkaloob mo na naman po sa amin upang kami makapagbasa, makarinig, makapag-aral po ng iyong mga makapangyarihan sa lahat, Father God. Thank you po talaga Lord sa araw na to dahil para sa akin isa na namang itong special day po lalong-lalo na ng aking bunsong si Rico Lord. Dahil ito ang kanyang araw na kapanganakan po. Salamat po talaga dahil lumaki po siyang mabuting bata, masipag at malakas ang katawan dahil po iyon sa inyong pagmamahal sa kanya at sa amin lahat, O God. Salamat po Lord. Lord God, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ngayon at tulungan mo po ako, gabayan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig, Father God. At ang lahat ng iyong maririnig namin mapapag-aralan na iyong mga salita, Lord, ay maitanim sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Salamat po talaga, Lord. Thank you, Lord, sa gabing ito, Lord. Thank you po. At nawa lahat ng iyong mga salita, Lord, ay magamit namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Inaangkin na po namin ang katagumpayan, Lord, ng aming gawain ngayon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba, dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming tagapagligtas. Amen and Amen. Amen po. At doon nga po pala sa mga bago po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. At paki-like niyo po yung ating mga videos at paki-share niyo din sa inyong mga mahal sa buhay upang sila din po ay makabahagi ng pagpapala ng ating Diyos. At click niyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga video ko pang i-upload sa mga susunod pong mga araw. Salamat po. Tayo po ay mag-umpisa na dito nga po sa aklat ni Mateo or The Gospel According to Matthew. Sabi po dito sa panimula, ang magandang balita ayon kay Mateo ay naglalahad na si Jesus ang katuparan ng ipinangakong pagliligtas ng Diyos sa mga aklat ng lumang tipan. Ito daw po yung paglalahad na si Jesus ang katuparan ng pangakong pagliligtas ng Diyos sa atin, sa ating mga tao, sa mga aklat ng lumang tipan sa pamamagitan ng paggamit ng maraming talatang hango sa lumang tipan. Binigyan diin ng sumusulat ng aklat na ito na si Jesus na taga Nazaret ang hinihintay ng na manunubos ng bansang Israel, ang bayang hinirang ng Diyos. Subalit, kahit na si Jesus ay isinilang at namuhay sa lupain ng mga Hudyo, ang magandang balitang ito ay hindi lamang para sa kanila kundi
para sa lahat ng tao. Amen. Para sa ating pong lahat. Hindi po sinabi nga na dahil doon pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo sa Nazareth at manunubos ng bansang Israel ang sinasabi, at sinasabi po dito ang bayang hinirang ng Diyos. Subalit kahit na si Jesus ay isinilang at namuhay sa lupain ng mga Hudyo, ang magandang balitang ito ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat ng tao. Tayo, sa ating pong lahat, sa mga susunod pa nating henerasyon. Ito po ay para sa atin lahat, yung pagtutubos ng kasalanan sa atin lahat po ito. Tapos sinabi po dito sa chapter 1, talaan ng mga ninuno ni ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi po dito sa chapter 1, verse 1, ito ang talaan ng mga ninuno ni Hesukristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Sabi pa po, mula kay Abraham hanggang kay Haring David, ang mga ninuno ni Jesus ay sina Abraham, Isaac, Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid, Juda, Fares at Sara na mga anak ni Juda kay Tamar. Sabi dito, Esrom na anak ni Fares, Aram, sabi pa dito, Aminadab, Naason, sabi pa, Salmon, Boaz na anak ni Salmon kay Rahab, Obed na anak ni Boaz kay Ruth, at Jesse na ama ni Haring David, at marami pa pong sinalaysay dito, yung mga salin lahi na po, na marami pa po. Sabi naman dito sa chapter 1 pa rin po, verse 18, ito ang naganap ng ipanganak si Hesukristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasalan. Ulitin ko lang, ito ang naganap ng ipanganak si Hesukristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nalaman ni Maria na siya ay nagdadalang tao bago pa sila ikasal ni Joseph. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, pasensya na po. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Subalit, dahil isang taong matuwid na si Jose na kanyang mapapangasawa ay ayaw nitong malagay sa lubos na kahihiyan si Maria, sabi niya. Binalak niyang hiwalayan. Si Maria daw po ay binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. 22 verse 22 po, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Sabi sa verse 23, tignan ninyo, maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ibig sabihin, ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Yun pala ang ibig sabihin, mga kapatid, ng Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki, at si Jesus nga ang pinangalan ni Jose sa sanggol, mga kapatid. Tapos ayun nga, nagkaroon ng marami pang istorya. Sabi sa chapter 2, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. Nang siya'y isilang, may mga matatalinong taong mula pa sa silangan ang dumating sa Jerusalem.
Nagtanong-tanong sila nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Sabi pa dito, nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya naparito kami upang siya'y sambahin. Sabing ganyan. Sabi po sa verse 3 ng chapter 2, nang mabalitaan nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tatinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Sabi. Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito po ang isinulat ng propeta. Sabi dito sa 6, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno. Doon daw magsisimula ang isang pinuno, dahil doon pinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Tapos may sabi pa dito, ang pagtakas papunta sa Ehipto, dahil nga po inutos ni Haring Herodes na hanapin nga ang batang ating Panginoong Hesukristo, at ito'y kanyang pinapapatay at nagpakita ang isang anghel kay Joseph na itakas daw at dalhin sa Ehipto dahil pinapapatay ni Haring Herodes ang bata o ang ating Panginoong Hesukristo. Tapos ipinapatay ang maliliit na batang lalaki ni Haring Herodes. Pero nakatakas na po ang si Maria at si Joseph, ang ama ng ating Panginoong Hesukristo, dito sa lupa. At lumaki nga po siya, at pagbalik muli sabi dito, ang pagbalik mula sa Ehipto, sabi po. Sabi sa chapter 3, ng mga panahong iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo na sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinabi, magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas sa kanyang lalakaran. Yun po ang sabi. Sabi po sa chapter 3, verse 11, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Ibig sabihin, lilinisin, darating po siya dito at lilinisin niya yung mga taong makasalanan, di ba po? Kaya nga po pumunta, dinala dito ng ating Ama ang kanyang bugtong na anak ay para maghayag ng kanyang mga salita upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Yun po ang kanyang misyon dito sa lupa, kung bakit siya nandito, kung bakit siya pumunta sa lupa, mga kapatid. Kaya yun po ang sinasabi, para linisin. Ulitin ko lang, chapter 3 verse 12, hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Yung mga ipa, yung mga dumi, aalisin. Sabi po, verse 13, dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tumutol si Juan at patuloy na sinabi, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo magpapabautismo sa akin? Subalit sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag din si Juan. Nang siya mabautismohan, umahon si Jesus sa tubig. Biglang, sabi po dito, biglang nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu dumapo sa kanya, at isang tinig mula sa langit
ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Amen. Chapter 4. Ito na po yung yung ang pagtukso kay Jesus. Basahin po natin. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksoin ng dyablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw, 40 days po. Nag-ayuno ang ating Panginoong Hesukristo. At 40 gabi kaya't siya ay nagutom. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay o kung anumang pagkain. Sabi po dito. Ang tao, ulitin ko lang, ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng ating Diyos. Pagkatapos, verse 5, pagkatapos dinala siya ng dyablo sa Jerusalem at ang banal na lungsod at pinatayo sa tuktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin at sa kanilang mga kamay ikay aalalayan nang sa mga bato paamoy hindi masasaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nagsimula din naman huwag mong nasusulat din naman, sabi ni ating Panginoon Jesucristo, huwag mong subukin o huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos, sabi. Pagkatapos dinala naman siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan sa mga ito o ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin, sabi po ng dyablo sa ating Panginoong Hesus. Kaya sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Amen. Pagkatapos iniwan na siya ng dyablo, dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. Amen and amen. So yun po ang maiksing kwento dito ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo, no? So yun po, no, kung ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat ay tinutokso rin ng dyablo. Pero ginagamit niya talaga ang salita ng kanyang ama o ng ating Panginoon sa langit, Ginagamit niya 'yon dahil 'yun ang nasusulat, 'yun ang sinabi ng kanyang ama, 'yun ang pinanlalaban niya sa dyablo. Kaya po tayo din, kung darating din na tayo'y may mga pagsubok din, dapat po tayo rin ay mamumuhay sa mga salita ng ating Diyos, sa mga pangako ng ating Diyos sa ating lahat. Magpakatatag po tayo, magpalakas po tayo dahil nandyan po ang ating Diyos. Hindi tayo pababayaan. Anumang klasing pagsubok, anumang klasing panunukso ng kalaban, mga kapatid, dapat po maging matatag tayo sa salita ng ating Diyos. Yun po ang ating ipanlaban. Magbasa tayo ng Biblia, marami po siyang pinapangako sa atin, marami siyang sinasabi para sa atin upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng mangyayari pa lang, mga pagsubok na daranasin natin, kalungkutan, taggutom, marami pong mangyayari, pero dahil nga nandito ang salita ng ating Diyos at totoo ang kanyang pangako sa atin lahat, kailangan maging matatag tayo at ipanglaban natin ang salita ng ating Diyos upang tayo po ay magtagumpay. Kagaya, kita nyo, Panginoong Hesukristo na po ay tinutokso pa ng ang ating Panginoong Hesukristo na ating Diyos na makapangyarihan sa lahat ay tinutokso rin ng dyablo. Tayo pa kayang mga tao lamang. Pero nga, sabi nga ng ating Panginoon, siya ay nabubuhay din sa atin. Tayo ay sabi natin na tayo ay anak
'di ba tayo binuhay, binigyang buhay ng ating Ama sa langit. Kaya tayo rin ay anak ng ating Diyos sa langit. Kaya hindi tayo dapat matakot sa anumang klaseng pagsubok, 'di ba po? Tingnan niyo po, napapansin niyo po kanina pa po ako nabubulol, parang nauutal ako, parang inaano ko ng kalaban, mga kapatid, Pero kasi nga ay maganda itong ating pag-aaralan ngayon tungkol sa ating Panginoong Hesukristo dito sa Matthew. Kaya pilipid, nakakanda bulol-bulol na naman ako. Pero kailangan ko pa rin itong i-share sa inyong simple lang yung pag-share ko sa inyo, pero ito po ay napakalalim ng mga sinasabi. Kagaya nga sa chapter 4, ano po na ating binasa na tinukso, ang pagtukso kay Jesus, sabi po dito. Yun nga po, kung talagang ikaw daw ay anak ng Diyos, sabing ganyan, yung bato raw po ay gawing tinapay. Ngunit ang sabi nga ng ating Panginoon, nasusulat ang tao hindi lamang na o sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng ating Diyos. Hindi po tayo lang dun dapat mabusog o kumain. Yun lang ba mahalaga? Pagkain lang ba? Hindi po. Dapat din tayo mabuhay sa salita ng ating Diyos. Ano po, dun tayo mabubuhay. Sabi pa dito, 'di ba? At sinabi pa nga sa kanya na pinatayo siya sa tuktok at magpatihulog daw. Nasusulat sa kanyang mga anghel ikay itatagubilin at sa kanilang mga kamay ikay aalalayan ng sa mga bato paamoy hindi masasaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Wag na wag po daw susubukin ang ating Ama sa langit, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos dinala naman siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambahin at siya lamang ang dapat mong paglilingkuran. Wala na pong ibang Diyos. Iisa lang ang ating Diyos sa langit. Siya lang ang dapat sambahin, siya lang ang dapat paglingkuran. Kaya ang kanyang mga salita dapat po ay sinishare din natin. Sa iba dapat po tayong maglingkod din sa ating Ama sa langit. Ano po, ulitin ko lang mga kapatid, sa pagsubok na dumarating sa atin, ang panlaban po natin ay ang salita ng ating Diyos, ang pangako ng ating Diyos. At yan ay siguradong pagtatagumpayan po natin lahat. Lahat po, lahat. Malaki, maliit man na pagsubok yan, pagtatagumpayan po natin yan. Basta kailangan po ay mamuhay sa atin ang salita ng ating Diyos at gamitin natin ito sa araw-araw nating pamumuhay. Yun po ang tinuturo sa atin mga kapatid. Yun nga. At doon po natatapos ang ang aking sharing mga kapatid tungkol sa aking devotion ngayong gabing ito. Talagang pinilit ko po, marami po akong ginawa ngayon pero kailangan ko po itong ma-share kahit man lang sa simpleng paraan, ma-share ko itong salita ng ating Diyos sa inyo mga kapatid. Talagang yun nga po, ikwento ko lang ng konti, kasi bago pa mag-birthday si Rico, talaga pong dahil hindi lang naman siguro ako ang medyo kinakapos din ngayon mga kapatid, marami din naman dyan, at talagang may konti kaming pera, ngunit ito ay aming pinapaikot, nagtitinda kami ng konti online, nagtitinda sa mga kapitbahay, pero ang sabi ko talaga, ito lang ang ating pera, pag ginalaw ko to baka kapusin din sa pagtitinda o yung ititinda sa mga susunod na araw. Kaya ang dalangin ko na lang na hindi naman tayo pababayaan ni Lord. Si Lord na ang bahala. Ayun nga po, at ngayong araw na to, napakarami pong nagbigay. Yung aming pang spaghetti po, binigay po ng aming kaibigan, at may nagbigay ng cupcakes, mga kapatid, may nagbigay ng ice cream, ganyan, nabigyan pa si Rico ng konting halaga, po, talagang salamat talaga sa ating Lord. Kung talagang ikaw ay magtitiwala, kaya nakaraos po, po, tapos
Masarap ang aming tanghalian. Pagkatapos magtanghalian, naghugas lang ng pinggan, nagluto na po kami ng spaghetti, nagluto ako ng konting puto with cheese, ano. Tapos yun nga, yung mga cupcakes na hinanda namin, tapos may konting ice cream. Ano po, talagang napakabuti ng ating Diyos. Kung talagang magtitiwala po tayo sa Kanya, hindi niya talaga tayo pababayaan. Kaya nakaraos po ng maayos at masaya ang birthday ni Rico ngayon. Kaya po talagang salamat sa iyo, Lord. Tunay nga na napakabuti mo sa amin. Sa amin lahat, hindi lang sa akin, hindi lang sa aking pamilya. Alam ko sa lahat ng mga taong totoo nga, nagtitiwala, naniniwala, nagmamahal at sumasampalataya sa iyo, Lord. Alam kong sila rin ay hindi mo pababayaan kahit kailan, anumang klaseng pagsubok. Dahil sila, kami ay nagtitiwala sa iyo. Salamat, Lord. Salamat, Lord. So bukas sa Matthew na naman po ang aking devotion na to hanggang matapos po yan. Sunod-sunod na po yan. Matthew, Mark, Luke, John, ano po, tuloy-tuloy po yan. Napakaganda po niyan, ano. Kaya muli, salamat po mga kapatid sa pagsama nyo na naman sa araw na to, sa aking devotion ngayong gabing ito. Thank you po sa inyo at salamat din sa ating Diyos na patuloy niya tayong ginagabayan. Hindi niya tayo pinapabayaan. Ako din po talagang kahit na hindi man pagod na pagod ano, pero talagang kanina pa lang umaga na i-share ko to, pero marami talagang ginawa. Alam ko naman na magkakaroon pa rin ng oras ano para ma-share ko to kahit man lang bago matulog. Kaya ito nga po, ang oras po ay 9:05 na po ng gabi ngayon. So, pero nag-share pa rin po ako. Talagang salamat sa Lord, yung kalakasan binigay niya sa akin. Yung sipag, ano po, kahit na nagkakautal-utal na naman, ano po, pero alam kong na-bless kayo at naintindihan niyo po ang maiksing at simpleng sharing ko po sa inyo tungkol sa Mateo. Kaya salamat po sa inyo mga kapatid. Salamat po talaga at lagi kayo nandyan. Patuloy kayong nanonood, nakikinig ng aking sharing ng salita ng ating Diyos. Salamat po talaga sa inyo. At doon nga ulitin ko lang mga kapatid sa mga bago sa aking channel, mag-subscribe po kayo, paki-like nyo po yung ating mga videos at i-click nyo rin po yung notification bell para updated po kayo at paki-share nyo din sa inyong mga mahal sa buhay, kapitbahay, kaibigan, nan po yung ating mga napapag-aralan o yung ating sharing ng devotion, ano po, yung mga salita ng ating Diyos. Salamat po muli mga kapatid at muli tayo po ay mananalangin. Manalangin din po kayo mga kapatid galing sa puso nyo. Tapos yung mga suliranin natin, mga isipin natin, kalimutan na po natin yan dahil aayusin na po yan ng ating Diyos. Siya na po ang bahala. Kagaya rin po ng pagtitiwala ko na talagang hindi niya kami pababayaan sa araw ng kaarawan na ni Rico, ano po, ng aking bunso. Kaya talagang binigyan niya ng magandang handa. Napakarami, ano po, hanggang bukas pa, may handa pa kami, makakaluto pa. Salamat talaga sa mga hinipo niyang puso upang magbigay sa kapwa. Ano po, salamat po talaga. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa ating Panginoong Kristo. Salamat sa ating Holy Spirit. Ano po, salamat po. So tayo po ay magsiyoko. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, maraming salamat po na naman, Lord, sa gabing ito, sa araw na to, na natapos ng maayos. Ang lahat ay naging maayos, masaya, malakas, ligtas, masagana at tagumpay, O God. Ang araw na to ay nagtagumpay na naman, O God. Salamat, Lord. Salamat talaga, Lord. Sa kaarawan ni Rico talagang masaya po siya. Kitang-kita ko po kanyang kasiyahan at busog na busog po siya, sabi niya sa akin kanina. Talagang salamat po, Lord. Salamat din sa mga taong nagbigay sa amin, O God. Salamat po, Lord. Salamat sa inyo talaga, Lord. Tunay nga ang iyong pagmamahal sa bawat taong nagtitiwala sa inyo, Kaligat. Salamat po, Lord. Salamat din sa sharing namin ngayong gabing ito, Lord. Talagang binigyan mo pa po ako ng kalakasan upang talagang ma-share ko kahit sa simpleng paraan lang ang iyong mga mabubuting salita, Kaligat. Salamat, Lord. Salamat din sa mga taong hinihipo mo upang patuloy na manood, mag-antay ng iyong mga salita, Father God. Salamat po. Lord, salamat sa blessings na ipinagkakaloob mo sa amin araw-araw. Hindi lang sa akin, sa aking mga kapatid sa pananampalataya, mga mahal sa buhay, kaibigan, Lord, kapitbahay, sa lahat ng tao, Lord, na patuloy mong binibiyayaan, O God. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin. Tunay nga na napakabuti mo at salamat, Lord, sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po. Naging maayos ang aming araw. Naging ligtas ang buong araw namin. Lahat kami, Lord. Salamat po. Nagpapasalamat po kami sa inyo, Father God. Lalo-lalo na sa araw na namang ito, Father God. Salamat po. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. And I pray ulit, Father God, na
Hindi lang po ako, Lord, ang iyong ingatan, palakasin, pagtagumpayan, kundi ang lahat ng tao na totoong nagbabalik loob sa iyo. At Lord, yung mga tao nga hindi pa nakakapagbalik loob sa iyo, Father God, hipuin mo na rin ang kanilang mga puso. Tawagin mo na rin sila, Lord, upang kami lahat ay sama-samang manalangin, Lord, magbasa, makinig, mag-share, o Lord, at maglingkod sa iyo, Father God. Tawagin mo na po silang lahat upang kami lahat ay lumapit sa iyo lahat, Lord. Salamat, Lord, dahil alam ko po matutuloy po yan, matutupad po ang lahat ng yan, Father God. At muli mong aayusin, Lord, ang aming bansang Pilipinas at ang buong mundo. Hindi lang ang Pilipinas, hindi lang ang Japan, hindi lang ang Amerika, Father God. Lahat po, Lord, ng bansa, aayusin mo po, lilinisin mo po, tatanggalin mo na ang virus na yan, ang bakteryang yan, Lord, aayusin mo na. Ang mga hindi nag-iisip ng mabuti, Lord, ay aayusin mo rin ang kanilang mga puso't isipan. Pagkakaisahin mo ang bawat bansa, Lord, gagawin mong mapagmahal ang mga puso ng tao, mapagkumbaba at mapagpatawad, Father God. Aayusin mo lahat kami mga tao, pati ang aming mga bansa, Father God. Pagtatagumpayin mo muli kami, Father God. Magiging maayos muli ang aming mga buhay. Magsisimula kami ng mas maayos, mas masaya, mas masagana at mas tagumpay na buhay dahil kasama ka namin, O Diyos. Salamat, Lord, for everything you gave us. Salamat sa paglukom mo ng iyong makapangyarihan, proteksyon sa bawat tao, sa bawat tahanan, sa bawat bansa, Father God, at sa buong mundo. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At nawa, Lord, mamuhay nga kami sa iyong mga salita. Yan ang gamitin namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay upang mapagtagumpayan namin ang lahat, Lord, lahat ng darating pang pagsubok, pagtukso ng kaaway, Father God, mapapagtagumpayan namin yan dahil po sa inyo. Dahil po kasama ka namin, O God. Dahil kasama namin ang iyong mga salita at pangako, O Diyos. Thank you, Lord. Dahil lagi po yan nasa puso namin. At salamat din, Father God, sa lakas ng loob, talino at sipag na binibigay mo sa akin upang sa kahit na simpleng paraan lang makapag-share ako sa lahat ng aking mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Lord, salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At alam ko, darating din ang time, lahat ng nakikinig, lahat ng nanonood, Father God, lahat ng nagbabasa ng iyong salita ay mag-share din ng kanilang mga nababasa, naririnig na mga salita, Father God, na galing sa iyo. Thank you, Father God, sa araw na to. Salamat na naman, Lord, sa mga susunod pang araw, magtatagumpay po ulit kami lahat. O God, dahil kasama ka namin, pagtatagumpayin mo kami, sasamahan mo kami, Father God. Palalakasin, pagagalingin ang lahat ng may karamdaman, Lord. Lahat, anumang klase, pagagalingin mo sila at ibabalik ang kalakasan nilang lahat, O God. Thank you, Lord. At ang lahat ng nagugutom, nalulungkot ay aayusin mo rin, bibiyayaan, pasisiyahin, O God. Salamat, Lord. Magtatagumpay kami, magsisimula na kami ng mas maayos na buhay muli, O God. Nakasakasama ka, O God. Magtatagumpay muli kami lahat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, muli, kinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba, at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat po mga kapatid. Salamat po talaga sa inyo. Salamat at lagi kayo nandyan. Alam ko, madadagdagan pa tayo nga manonood, madadagdagan tayo nga nakakakinig ng mga sharing ko pa, mga salita ng ating Diyos. Alam ko po yun, dadami pa po tayong lahat. Dadami tayo. Pati po kayong mga nagsishare din, alam ko maraming makikinig din sa inyo dahil ang inyong sinishare ay salita ng ating Diyos. Salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po tayong lahat. At God bless po sa ating lahat. God bless po.